Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang Sherlon Inspire TV. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang buhay ng tao na may tulad sa isang ulap. Sa ulap na puno ng pangarap. Sa ulap na nagbabago ng anyo. At maraming hugis na makikita sa maluwang na kalangitan. Sa mga taong may mga dinaramdam, may mga mabigat na pinagdadaanan, pakinggan po natin ang isang pagbabahagi patungkol sa buhay na mahintulad sa isang ulap. Ang ulap sa kanyang walang katapusang paglalakbay sa kalangitan ay nagiging isang makapangyarihang simbolo ng buhay ng tao. Sa simula pa lamang ng kanyang pag-iral mula sa dagat o lawa, nagiging singaw ang tubig at unti-unting umaangat patungo sa kalangitan. Ito ay may hahambing sa ating mga pangarap at ambisyon na bumabalot sa ating pagkabata. Kapag tayo ay nagsisimula pa lamang maglakbay sa landas ng ating buhay. Sa bawat hakbang at bawat paglipad ng ulap, mayroon itong kasamang pag-asa, kasiyahan at pagnanasa na marating ang kaitaasan. Habang patuloy na umaakyat ang ulap, sumasama ito sa iba pang mga ulap, nagiging mas malaki, mas makapal at minsan mas mabigat. Tulad din ng tao, habang lumalaki, natututo at nagkakaroon ng mas maraming karanasan. Ang kanyang puso at isip ay napupuno ng iba't ibang emosyon at alaala. Ang bawat ulap ay may kanya-kanyang anyo at hugis na tila ba'y isang obra maestra ng kalikasan. Ganito rin ang buhay ng tao na puno ng iba't ibang karanasan, tagumpay at kabiguan na humuhubog sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng kagandahan at katahimikan ng mga ulap, may mga pagkakataon na ito'y nagiging madilim at mabigat. Tanda ng paparating na bagyo. Sa buhay ng tao, dumarating ang mga pagsubok at unos na sumusubok sa tibay ng kanyang loob at kakayahan. Ang mga bagyo sa kalangitan ay parang mga pagsubok sa ating buhay na minsan ay tila walang katapusan. Subalit, gaya ng ulap na bumabalik sa pagiging maliwanag at magaan matapos ang isang bagyo, tayo rin ay bumabangon, natututo at lumalakas sa bawat pagsubok na ating napagtagumpayan. Ang paggalaw ng ulap sa kalangitan ay hindi rin palaging mabilis at madali. Minsan, ito'y marahan, tila ba'y nagpapahinga, at minsan naman ay mabilis, waring nagmamadali sa buhay. Sa buhay ng tao, may mga yugto tayo'y nasa kalmado at payapang sitwasyon
At may mga panahon na kailangan nating magmadali at magsikap upang marating ang ating mga pangarap. Ang ulap ay sumasailalim din sa pagbabago ng kulay mula sa maliwanag na puti hanggang sa madilim na abo, na nagpapakita ng iba't ibang damdamin at kalagayan ng tao sa iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, ang ulap ay bumababa muli sa lupa bilang ulan, nagbibigay buhay sa kalikasan at sa lahat ng nilalang. Ang buhay ng tao sa kanyang pinakadulo ay nagiging bahagi rin ng isang mas malawak na siklo, isang patuloy na pag-ikot ng pag-asa, pag-ibig at alaala na iniiwan sa mga susunod na henerasyon. Ang ulap sa kanyang pagiging bahagi ng kalikasan ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati rin sa iba. Na tayo ay bahagi ng isang mas malaking layunin at misyon sa mundo. Sa bawat pagtingala natin sa ulap, ating napagninilayan ang ganda at kahulugan ng buhay, na ito'y puno ng pagbabago, ng kasiyahan at kalungkutan, ng pag-asa at pagsubok. Ang ulap ay isang likas na paalala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, tayo ay patuloy na maglalakbay, magbabago at magbibigay buhay at inspirasyon sa iba. Kayo mga giliw nating nakikinig at nanonood sa bidyong ito, anong klaseng ulap ang iyong nararamdaman sa araw ngayon? Kung ito'y madilim at kulay abo, wag na wag mong kakalimutan na sa kinabukasan sisikat ang araw at ang makapal na ulap na babagsak sa kalupaan bilang isang ulan ay hindi kailanman magiging hangganan ng iyong buhay. Dahil sa pagsikat ng araw, ikaw ay magpapatuloy na maglalakbay at magiging inspirasyon sa ibang tao dito sa mundo. Kung ikaw man ngayon ay nakakaramdam ng problema, bigati at kalungkutan, itingala mo ang iyong ulo at pagmasdan ng mga ulap na animoy nagsisimbolong buhay ng tao sa iba't ibang anyo, at minsan sa hugis ng mga ulap may mga hugis na nagagawa tulad ng pagpapakita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ang iyong problema ay magtatapos. Hindi natutulog ang Diyos dahil nakikita niya ang iyong bigati at kalungkutan. Kaya wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Ang anumang problemang na iyong nararamdaman ay unti-unting mawawala. Lagi mong iisipin na ikaw ay isang espesyal na tao, na ikaw ay may ginagampanan dito sa mundo. Kaya lagi mong piliin
ang isang maging mabuting tao at huwag papadala sa problema na iyong pinagdadaraanan. Daanan mo lang ito at huwag mong tampayan. Kung ikaw ay nagmamadali at madapa sa iyong paglalakbay, tumayo ka. Kahit gaano kahirap, ihakbang mo ang iyong mga paa. Paunti-unti. Hindi mo kailangang tumakbo minsan sa buhay. Basta umuusad ka, okay lang yon. Dahil natututo ka sa bawat pagkadapa, ikaw ay matututong bumangon mag-isa. Huwag na huwag kang matakot lumaban. Ikaw ay may kakayahan lutasin ang lahat ng problema at ibigay ang iyong sarili sa Diyos na lumikha ng mundo at ng lahat. Maglakbay ka sa mundo gamit ang mga gabay na binigay sa atin ng Diyos. Huwag na huwag kang papatalo. Isipin mo parati na tulad ng ulap na pagbuhos ng ulan, na tulad mo, ikaw ay may nararamdaman na mabigat sa iyong dibdib at kalooban. Ibuhos mo ito sa pamamagitan ng iyong luha para ang iyong nararamdaman dito sa iyong dibdib ay unti-unting mawawala at mapapalitan ng kaginhawaan. Isipin mo na kung susuko ka, na kung tatapusin mo na, paano na yung mga taong umaasa, yung mga taong nagmamahal, yung mga taong naniniwala sa iyong kakayahan, na kaya mo, na ikaw ay nagbibigay inspirasyon sa kanila. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng problema sa mundo, mayaman man yan o mahirap. Tayo ay may mga pinagdadaanan na suliranin sa mundong ito. Lumaban ka, kaibigan. Kaya mo yan. Muli, ito po ang Shorlon Inspire TV na nagpapasalamat sa iyong pagtangkilik at panonood. Paalam po sa araw na to. Hanggang sa muli, mga kaibigan.